Hello. Isang maalinsangan na araw sa ating lahat. Maraming tayo ngayon. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, sa makatuwid yung pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Dito tayo sa ikalawang bahagi. Bibigyan natin ng buhay ang bawat mensahe na nakatakda sa araw na ito. Meron po tayong mga aralin. Ngayon po, dapat tayo dito sa isa pang sitas. Ayon din po sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang sa 13. Ano po ang sabi dito? At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman at may isang katiwala. At ito'y isinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang pag-aari. At tinawag niya siya at sa kanya'y sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka sa pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Kaya po, itong sitas na ito naman yung nauugnay sa mga matagal na sa pananampalataya. Tinatawag ng katiwala o kaya, halimbawa, sa kawa ng Diyos, merong tinatawag na pastor o ebanghilista o kaya namumuno. Dahil po, ang iglesia po kasi marami yung mga bahagi. Nariyan, may pastor, may tagapagpagaling ng may karamdaman, namumuno, ebanghilista, at napakarami pa. Ngayon po, kung titingnan natin, lahat ng mga may katungkulan, ito naman yung mga katiwala. Ngayon, dapat po sa pagiging katiwala, dapat po ang lahat ng ating mga ginagawa, dapat po hindi mawala yung tiwala na ipinagkaloob sa atin. Dahil po, magkakaroon talaga tayo ng pagsusulit para tayo pagkatiwalaan pa ng Diyos para manguna sa isang iglesia. E paano kung dumating na marami nang nagre-reklamo na kumbaga hindi na sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos ang pagpapasunod? Kumbaga, dapat sana dumarami yung mga lingkod ng Diyos, yung tagasunod ng Diyos. Pero ang nangyayari, nagiging dahilan pa para sirain ang lahat ng mga pag-aari ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, hindi na nga ipagkakaloob ang pagiging katiwala. Kaya paano natin i-apply sa ating buhay? Halimbawa, sa isang pamilya, sino po ba ang katiwala ng pamilya? Nariyan yung ama at ina. Pinagkatiwalaan tayo ng mga anak. Dapat po, sa magulang, unang-una titingnan din sa sarili, tayo ba'y karapat-dapat na pagkatiwalaan? E paano natin matuturuan ang ating mga anak na huwag magmura kung ang magulang palang mura? Paano natin matuturuan ang anak na huwag magsugal kung ang magulang sugarol? Nagsasabong pa. Kaya kung titingnan natin, ang pagkakatiwala sa atin ng Diyos, dapat po pinag-iingatan natin, tayo ba'y karapat-dapat sa mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin. Halimbawa, sa tagapagpahayag, totoo nga kung nagpapahayag naman, napapakinabangan ng mga tagapakinig, pero pagdating sa kanyang sarili, nagiging mapagpaimbabaw.
na hanggang sa salita lamang magaling magpahayag, pero yung mga gawa hindi sumasang-ayon doon sa kanyang ipinapahayag, na wala na siyang pinag-iba sa mga Parisiyo, mga mapagpainabaw o tinatawag na ipokrito. Kaya kung titingnan natin ang pagiging katiwala, ano man yan, tungkulin man yan sa pamilya, sa iglesia, kinakailangan pong pag-ingatan nating masikap upang ang pagkakatiwala na yan sa atin ay hindi mawala, bagkus patuloy pang lumago. Kaya ano pong nangyari dito? Nagkaroon siya ng isang bigay sulit sa pagiging katiwala. Ano pong ginawa niya? At sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inalis sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala. Magbukal ng lupa ay wala akong kaya, magpalimos ay nahihiya ko. Malalaman ko na ang gagawin ko. Upang kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay tanggap nila sa kanyang bahay. Kaya po nagkaroon ng isang ideya, yung katiwala. Ang ginawa niya, sa halip na siya'y humingi ng tawad sa kanyang Panginoon o sa may-ari, sa magkatuwid bagay yung mayaman, ang ginawa niya, nilapitan niya yung mga taong may utang sa kanyang Panginoon. Ano pong ginawa niya? At pagtawag niya sa bawat isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya sa una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal na langis. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at maupo kang madali at isulat mo 50. Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mo 80. Kaya po, dahil sa ginawa niya yan, dahil po, kumbaga, yung agreement o kaya yung kasulatan na pinagkaisahan ng may utang doon sa kanyang Panginoon, tig-100. Pero po, dahil sa katalinuhan nitong katiwala, nagawa niya pong dayain yung kasulatan. Ano ngayon ang sagot ng mayaman na kanyang Panginoon? At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala. Ibig sabihin, naging lilo na siya. Pero katiwala pa rin, sapagkat siya ay gumawang may katalinuhan. Ano ba ang purpose niya? Para dayain yung mga kasulatan o agreement. Dahil, kumbaga, kung mawala man siya sa pagiging katiwala, dahil sa pagmamagandang loob niya doon sa may utang sa kanyang Panginoon, mawala man siya sa tungkulin bilang isang katiwala, yung kausap niya na may utang sa kanyang Panginoon, baka sakaling magkaroon ng tinatawag na pagmamagandang loob sa kanya. Utang na loob. Dahil yung 100 naging 50 na lang, yung 100 naging 80 na lang. Yung malasakit niya, may purpose siya. Para lamang magkaroon ng utang na loob yung may utang sa kanyang Panginoon. Baka sakaling kupkupin siya kung sakali mawala na siya sa pagiging katiwala. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang kung kayo'y magkulang ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Paano po natin gagawin ang pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan? Sa totoo lang po,
Ang kayamanan ng kasamaan sa makatuwid bagay, yung salapi. Dapat po, sa pamamagitan lamang ng kayamanan, ibig sabihin, hindi natin gagawing Panginoon ang kayamanan. Kahit sa oras na marami na tayong mga pag-aari o pananalapi o tinatawag na kayamanan, iba-iba po kasi ang kayamanan. Yung meron kang 10 anak, kayamanan yun para sa'yo. Yung marami kang bahay, ari-arian, ng mga titulado, kayamanan yun para sa'yo. Hindi lang yun salapi. Ibig sabihin, lahat ng mga naipundar natin, yan ay mga kayamanan. Paano tayo makikipagkaibigan sa pamamagitan? Hindi makikipagkaibigan sa kayamanan ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan lang. Ibig sabihin, pamamaraan lang yung salapi, yung mga kayamanan natin, upang sa ganun, mas higit pa rin natin bibigyan ng pagkakatiwala yung tungkol sa Diyos. Yung kayamanan, pamamaraan lang yun para tayo makausap dito sa ibabaw ng sanglibutan, para tayo makagalaw, sapagkat bawat kilos dito sa ibabaw ng sanglibutan, kinakailangan natin ng pambayad. Hindi ka makakakain ng isang ulam kung wala kang pambili. Kahit nga, hindi ka makakasaing ng 1 kilong bigas kung hindi ka bibili ng bigas para isaing. Ibig sabihin, lahat gayon ay binabayaran. Kaya gagawin lang natin, pamamagitan yung kayamanan ng sanglibutan. Gagamitin lang natin yung mga kayamanan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pamamaraan upang tayo'y magtagumpay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ano ba pong sabi dito? Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay hindi rin ang matuwid sa marami. Kaya kung titingnan po natin, ano man po ang kalagayan natin, tayo man po ay masa mataas o kaya mababang kalagayan. Tayo man po ay maraming ari-arian o kakaunti ang ari-arian. Tayo man po ba ay dukha o kaya isang mayaman. Wala pong pinag-iba yung kakaunti sa malaki. Ngayon, kung sa maliit na bagay na hindi na nga tayo mapagkatiwalaan, paano tayo pagkakatiwalaan ng mga malalaking bagay? Ibig sabihin, examinin muna tayo doon sa maliit na bagay kung tayo ba'y karapat-dapat na pagkatiwalaan. Halimbawa, sa pamamagitan ng maliit na halaga na ipinagkatiwala sa atin, dapat po pag-ingatan natin yan na hindi yan masayang. Yung nag-iisa nating buhay, pag-ingatan natin yan na dapat sa hinaharap mapunta yan doon sa buhay na walang hanggan. Kasi po, yung buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, may hangganan, pero may extension yung buhay na walang hanggan. Ngayon po, kung hindi natin na pag-ingatan yun, paano tayo magkakamit ng mga tunay na kayamanan? Kung dito sa ibabaw ng sanglibutan, sinayang natin ang ating buhay sa mga bisyo at kung ano-ano mga luho dito sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat nandirito po ang mga panglilinlang. Alalahanin natin, paano ba tayo nalilinlang? Ano ba ang pinakatungkulin ng tao? Sumunod sa utos ng Diyos. Ano naman ang pinakapamamaraan ng kalaban ng Diyos? I-divert yung atensyon natin sa mga walang kwentang bagay. Mga luho, o kaya karangyaan, o kaya hindi natin naman malakala natin okay lang yung araw-araw ka, gabi-gabi ka nanonood ng pelikula. Nililibang lang tayo. Baka hindi natin namalayan. Bumaba na pala ang ating dakilang Panginoon sa kakapanood natin, hindi natin namalayan. Naiwan na tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Hindi tayo nasama doon sa ililigtas ng Diyos dahil sa halip sana na inihanda natin ang ating sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa paghahanda ng ating sarili para tayo maging karapat-dapat sa kanyang paghuhukom,
Pero ang atensyon natin nakapokus doon sa mga walang kwentang bagay. Yun po yung paglilinlang. Kaya kung titingnan natin, nandyan yung pinapasikat yung mga artista na sinisigaw-sigawan, pinupuri-purihan ng mga tao. Panlilinlang din yun. Bakit natin kikilalanin yun ng mga Diyos na parang sinasamba na natin? Itao rin naman yun. Kaya kung titingnan po natin, dito sa ibabaw ng sanglibutan, napakaraming mga panlilinlang na ginagawa sa atin. Sabi dito, kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan. Halimbawa, yung kayamanan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pinagkatiwalaan tayo at hindi tayo naging tapat. Anong sabi nito? Sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? E paano kung yung tunay na kayamanan? Bakit po? Anong pagkaiba ng kayamanan ng kasamaan dito sa ibabaw ng sanglibutan? Dahil po, yung kayamanan dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi naman talaga totoo. Hindi katulad ng mga tunay na kayamanan sa makatuwid bagay yung mga ginto at pilat na sabi nga, yan ay akin, sabi ng Diyos. Pero yung mga kayamanan ng sanglibutan, dito sa ibabaw, wala pong iba. Kahit nga yung pananalapi, sure ba tayo na yung dolyar o yung piso, totoo yung pera? Hindi ba yun ay pinagkasunduan lang ng mga gobyerno para maglagay ng mga pera o salapi para magkaroon lang ng kalakalan, pagbilihan? Kasi dati naman, hindi naman ganun. Barter noon, palitan ng paninda. Halimbawa, ang produkto mo, puro bigas. Ang produkto niya naman, puro karne. Para makakain ka ng karne, yung bigas, ipagpapalit mo doon sa karne. Ganun po yun. Pero ngayon, dahil sa mga ginawa ng gobyerno, nagkaroon na ng mga pananalapi. Kaya, kung titingnan natin, yan ang mga kayamanan ng sanglibutan o masamang kayamanan. Ang tunay na kayamanan, wala pong iba yung mula sa Diyos, yung pag-aari ng Diyos. Walang iba, yung pilak at ginto, yan ay nasa pananalaga ng Diyos. Yan yung tinatawag na tunay na kayamanan. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, halimbawa, hindi naman sa atin, pag-aari ng iba, tayo'y katiwala lamang, halimbawa, kahira lang tayo, o kaya empleyado lang tayo, hindi nga tayo mapagkatiwalaan kung kinukupitan pa natin na sa halip na dapat ang kikitain o pakinabang para doon sa may-ari dahil pinagkatiwalaan lang tayo, kinukupitan pa natin, bakit nagiging kasusyo na ba tayo? Hindi po. Kung pinagkatiwala lang sa atin, dadaan lang yan sa kamay natin. Ang lahat ng kita niyan ay para doon kung kanino talaga yung salapi na yun, sa makatuwid pag yung doon sa amo natin. Kaya po kung titingnan natin, napakaraming bagay na dapat nating pag-aralan. Yung kayamanan ng iba, kapag tayo'y naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa'yo'y magbibigay ng sa iyong sarili? Kung kahira nga lang tayo, hindi tayo mapagkatiwalaan ng kayamanan ng iba, paano tayo magkakaroon ng para sa ating sarili? Dahil minsan, malikot kasi yung kamay. Minsan, iyan ay isang sakit. Di ba yung sinasabing kleptomaniac? Na pagka minsan kahit hindi naman kanya, kusa nang gumagalaw yung kamay, kinukuha niya, hindi sa masaya kung hindi siya nakakuha ng hindi kanya. Sakit po yun. Ano ba bang sabi dito? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Tama po. Walang alipin ang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Bakit po? Sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa.
Kaya tayo pong mga tao dito sa ibabaw ng sanglibutan, dalawa lang po ang pagpipilian natin. Ang sabi dito, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Hindi tayo pwedeng maging tapat sa dalawa. Hindi tayo pwedeng pawalang halaga yung dalawa, kundi kapupuutan yung isa o kaya iibigin ng isa o parehas mo silang iibigin o kapupuutan, kundi para malaman sa ating sarili kung ano ba tayo. Sa Diyos ba tayo o sa kayamanan ng sanglibutan? Tayo ba'y may pagmamahal sa ating sarili? Kung minamahal natin ang ating sariling pagkatao, kaluluwa, espiritu at katawan laman, mas higit nating pipiliin ang maglingkod sa Diyos. Dahil po, yung kayamanan ng sanglibutan, ito po ay papunta sa kapahamakan, sapagkat lahat ng yan ay mapaparam, matutunaw o mawawala kung yan ang inaasahan natin. Yung mga bagay na may hangganan, magkakaroon din tayo ng hangganan. Pero po, kung ang inaasahan natin, yung mula sa Diyos, na ang Diyos walang pasimula at walang katapusan, kung yan ang mas pipiliin natin, ang ating magiging buhay man ay magiging walang katapusan. Ibig sabihin, tatanggap tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po, mamili po tayo. Alin ba yung priority natin? Yung karangyaan ng sanglibutan o kayamanan ng sanglibutan? Papunta sa kapahamakan? O yung pipiliin natin ang maglingkod sa Diyos, na doon tayo magtatamo ng extension ng ating buhay, na kung sakaling tayo'y namatay man dito sa ibabaw ng sanglibutan, mayroong nakatakda sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya kung doon tayo sa buhay na walang hanggan, mas magiging priority natin ang pahalagahan natin ang Diyos kaysa sa luho o hilig ng ating katawang laman. Siguro hanggang dyan na lang muna ang pakikibahagi natin sa oras na ito. At anuman po ang ating mga karaingan, kahilingan man, problema man yan, karamdaman o ano pa man mga balakid sa ating buhay, lahat po yan ay ilapit natin sa Diyos. At naway patnubayan tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang magtagumpay tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Salamat po at magandang hapon. Pagpalain tayo ng Diyos.